Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcaster from Albay. O ngayon, pag-usapan po natin itong issue kay Chis Escudero. Si Chis Escudero, sayang kakabayan sa pagiging indecisive mo. Marami na mga kababayan nagagalit ngayon kay Chis Escudero kasi inuupuan yung impeachment trial laban kay Sara Duterte. Una, binago yung meaning ng forthwith. Yung forthwith na dapat immediately, naging 4 months. Tapos, nag-schedule siya. Nagpalabas siya mga kababayan ng calendar of events para sa impeachment. Senate niya, mula June 2, Monday. Yung mismong Senate niyang calendar, siya din yung hindi sumunod. Biglang rinisket. Sabi po ni Congressman Paul Ortega, ang nangyari niya, para nga niyang may kadate ka lang, tapos hindi ka sinipot. Sayang nga kabayan, marami nagagalit sa iyo ngayon. 88% pa naman sa totoong survey. Huwag yung Pulse Asia, False Asia yun. Sa SWS survey, 88%. Ang nagsabi sa ating mga mamamayang Filipino, dapat harapin ni Sara ang impeachment trial. Sayang kakabayan, parang sinisira mo yung reputasyon mo bilang isang senador, isang Senate President. Very indecisive. Pwede ka sana na maging vice-presidente o presidente. Pero sa pinapakita po ninyo, turn off ang mga mamamayang Filipino, pati kami rito, na kapwa mo Bicolano. Yan pag-usapan natin mga kababayan. Pero dito muna tayo sa joke time. Kasi ilang days na po na hindi tayo nakapagbigay dito ng kwentong katatawanan. Nag-message na sa atin yun, bakit wala na yung joke time mo? Yung iba kasing pinapadala po ninyong joke, hindi man nakakatawa, nilalampasan ko. Hoy, magandang umaga pala kay Madam Karina Robles Tagama, dyan sa Tarlac. Taga rito siya sa amin, sa Rawis, Legazpi City. Kaya lang dyan na siya nakatira sa Tarlac. Guidance counselor siya dyan sa St. Augustine Colleges Foundation sa Tarlac. Pati yung asawa niya, Bicolano. Number 1 fan natin dito, mga kababayan sa ating vlogging. Pati yung mga kaibigan ni Ma'am Karina Robles sa Tagama. Kamusta po kayo? Maraming salamat sa inyong panonood. Dito muna tayo mga kababayan sa joke time natin. Padala ni Donsky Orsales, taga-Agusan yata, dyan sa Mindanao. Yung anak nagtanong sa kanyang daddy. Sabi ng anak sa kanyang tatay, Daddy, ano ba ang kahulugan ng one for all for one? Sabi ng daddy, ganito siya anak. Parang dito sa bahay, anya. Yanan niya pag yung nagalit yung mama mo sa isa, damay-damay na tayong lahat. Damay-damay. Damay-damay na. Yan pala yung one for all for one. Damay-damay. Matik na po. Mga ganong joke po ay padala ninyo sa amin. Hindi masyadong mahaba. Mga 2-liner lang. 2 sentences, okay na. Pag mahaba po yung kwento, hindi na nakakatawa, nagiging boring na. Taka yung hindi bastos at hindi nakakadiri. Yung mga pinadala sa akin, may mga bastos at nakakadiri po. Siyempre, hindi ko ginamit kasi mapapasama. Baka ma-restrict po tayo. Sayang ng ating 130,000 subscribers. Yung una nating channel, yung Dante Talks. Kung hindi po yun natanggal, baka mga 300,000 na po. 300,000 plus na yung ating subscribers. Kaya mahirap po isubo yung ating channel. Nag-iingat po tayo. Baka hindi pumasa sa community standards. May regulation yung YouTube po. Ito, mga kababayan, kasali ka na rin sa ating raffle. Padala mo yung GCash mo, 200 pesos matik na. O ngayon, mamaya kasi
End of the month ngayon, magdodraw ako mga kababayan ng mananalo sa ating monthly draw, 5,000 pesos. Ang dami na po ng mga entries. Yan o. Ang dami na. O ngayon, pag hindi kayo nabunot, kasali ka pa rin. Kasali pa rin kayo sa grand draw, 10,000 pesos na yung yung cash prize. So abangan ninyo po yung ating draw mamaya. At the end of this video po, magdodraw ako sa ngayon mismo, mamaya pag tapos ng ating discussion. Kaya abangan po ninyo yung mga nagpadala sa atin ng mga entries. O yung mga gustong sumali, padala ninyo yung inyong mga joke entries, Dante Maravillas Vlog, o kundi sa Dante Maravillas Facebook account. Sa Messenger po. O dito na tayo mga kababayan sa ating topic kay Chis Escudero. Marami na po ang nagagalit kay Chis Escudero. Sabi nga natin, sayang nang mapili siya ng kanyang mga kasamahan bilang Senate President. Siyempre yung ating mga mamamayang Pilipino bilang Senate President, ang expectation sa kanya malaki bilang third highest official of the land. So siyempre, inaasahan natin na mag-perform siya ng maayos bilang Senate President. Italo pa siya mga kababayan ni Speaker Martin na number 4 sa highest ranking officials ng ating bansa pagdating po sa legislative performance at pagiging decisive. Di ba? So pwede sana mga kababayan, kung hindi nagpapakita ng kainaan itong si Chis Escudero, pwede sana siyang good material for Vice President or President. Pwedeng presidente po si Martin Romualdez, Vice President Chis Escudero. O di ba? Formidable tandem yan mga kababayan. O kung hindi, si Chis Escudero, ang presidente, Vice President mo na si Martin Romualdez. Pangtapat mga kababayan sa mga dilawan or kay Sara Duterte na kating-kati na umupo bilang Pangulo. O, diba? Pero sa ginagawa ngayon ni Chis Escudero mga kababayan, malamang hindi siya pag-usapan bilang material for President or Vice President. He will go down in history bilang isang Senate President na walang paninindigan and indecisive. Walang balls mga kababayan. Kaya pati yung mga loyalista po, disganado, sabi ni Benji Contreras, ano ba talaga ang plano ni SP Chis sa impeachment trial ni Sara? Una, hindi sinunod ang forthwith. Tapos, siyang gumawa ng impeachment calendar pero di niya sinunod ang June 2 presentation ng articles of impeachment sa Sabado. May impeachment pa ba, Chis? O sa Senado, may impeachment pa ba, Chis? Tama si Benji. Ikaw yung gumawa ng calendar. Dinilay mo na nga ng todo. Hindi na sinunod yung forthwith na ang sabi sa konstitusyon based sa mga pahayag ng mga constitutionalist. Ang ibig sabihin ng forthwith, agad-agad, immediately. Yung forthwith ni Chis Escudero, naging 4 months. Tapos nag-schedule siya. Sa Monday na sana, nire-schedule. Anong klaseng leader ka, Chis Escudero? Nakaka-turn off. Yan si Chis Escudero. Escudero resets presentation of impeached articles in Senate. Siya yung gumawa ng calendar pagkatapos hindi man niya sinunod yung calendar na ginawa niya mismo. Sayang ka kabayan. Pwedeng-pwede na sana, kung manindigan ka sa tama, pwedeng-pwede na sana na ikaw ang susunod na Pangulo. Katandi mo si Speaker Martin. Formidable tandem mga kababayan. Kung ang babas-basa ng ating Pangulong Bongbong na successor niya, itong si Chis Escudero, tumakbong presidente. Tapos, Vice Presidente si Martin Romualdez. O kung hindi, si Martin Romualdez ang presidente, si Chis Escudero ang Vice Presidente. Pero di ba niya Mr. Maravilla, sabi ng ating Pangulo, hindi siya interesado dito sa impeachment, kontra siya. Kontra siya bilang presidente. Ayaw niya kasi ng gulo. Malinaw naman yung mensahe ng ating Pangulo. Pero ang sabi ng ating Pangulo, nandyan na anya yan. Hindi ninyo nababasa. You have to read between the lines. Nilinaw pa nga ni Jose Castro kahapon. Ito, malinaw po ang sinasabi ng palasyo
Opo, maliwanag po ang sinabi ng Pangulo na sa simula po ay ayaw niya talaga po ng impeachment dahil maaaring meron pong ibang mga legal na pamamaraan kung dapat mapanagot ang dapat mapanagot. Pero ngayon po ang Vice Presidente po ay impeach na. Wala na po sa kamay ng Pangulo ito. Yun naman po ay kanyang suggestion lang kung maaari ay ayaw niya ng impeachment. Ang sabi po ng Pangulo, proseso. Tandaan po natin, sana po bago mag-analisa sa bawat sasabihin ng Pangulo, ilahat po ang kanyang mga sinasabi. Hindi lamang po sa sinasabi niyang ayaw niya ng impeachment. Tatandaan po natin, sinabi niya, doon sa press con sa Kuala Lumpur, before the Malacanang press corps sa Kuala Lumpur, sinabi po niyang hindi siya tumatakbo sa laban. At kanina sinabi rin po niya, nung naibalik na po si dating Congressman Arntebes, sinabi rin po niya na the people is assured that lawlessness will not go unpunished. Sa pagkakataon pong itong impeachment trial, alam po natin that impeachment trial is not the business of the executive. Hindi po makikialam ang Pangulo patungkol po dyan, pero sinabi po niya na dapat umandar ang proseso, respeto ang due process. So, ito po ay nasa kamay na ng mga prosecutors, nasa kamay na po ng Senado. Pag sinabi po nating proseso, dapat sundin ang batas. Di ba malinaw? Sundin ang proseso, sundin ang batas. Nasa kamay na ng Senado. So dapat, simulan na ninyo ang impeachment trial. Madaling sabi, yun ang ibig sabihin ng ating Pangulo. Ayaw niya sana sa simula, pero in-impeach na si Sara. Tapusin na ninyo ang trabahong yan. Napakalinaw mga kababayan. Siyempre yung presidente po, nakakaya naman sa kanya na siya yung presidente. Pagkatapos, kayo ni team niya dati, itong si Sara. Pagkatapos, siya pa yung interesado na i-impeach mismo yung vice presidente. Di ba nakakaya ang ganon? May kahihiyan mga kababayan ang ating Pangulo. Hindi tulad ng alam na ninyo na walang iya. First year pa lang sa opisina yung ating Pangulo bilang presidente. Gusto nang palitan. May delikadesa po ang ating Pangulo. Ayaw niya na siya mismo. Kaya nga po si Sandro, hindi man niya pinigil. Anak niya yon si Sandro. Number 1 na pumirma sa impeachment. At sinulong ni Pinsan yung impeachment ni Martin Romualdez. Hindi ba yun malinaw ang mensahe? Pag hindi pa malinaw, talagang malabo ang pagkaintindi ninyo. Pero sa amin po, malinaw na malinaw. Kaya, cheese, galaw-galaw naman dyan. Galit na yung ating mga mamamayang Pilipino. Remember, 88% sa mga mamamayan gustong harapin. Dapat harapin daw ni Sara ang impeachment trial. Yun ang result ng latest survey ng SWS. Huwag kayong naniniwala dyan sa false Asia. Talagang false. Kaya ito na yung mga balita ngayon, no? Sabi sa report ng Politico News, stalling for survival. Chis Escudero uses Sara Duterte's impeachment to keep power. Yan, sabi rito, Senate President Francis Escudero seems to be playing a calculated game to delay the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. A maneuver, insiders say, is less about principles and more about self-preservation. Majority kasi sa mga members ng Senado, ang tingin ng marami, may kiling sa mga Duterte, kaalyado. Kaya si Chis Escudero, hindi makagalaw. Pag ganyan, ang naisip tuloy ng mga observers po, gusto lang na i-preserve ni Chis Escudero yung kanyang posisyon bilang Senate President. Yan ang sabi dito sa Politico News. Escudero has proposed a one-week cooling off period before addressing the impeachment complaint, publicly framing it as a move to encourage reconciliation between the Marcos and Duterte camps. But behind the scenes, sources familiar with Senate dynamics claim his supposed real objective is to buy time and run out the clock. So lumalabas pang personal, self-preservation ang nasa isip ni
nasa isip ni Chis Escudero kung totoo ito na analysis ng mga observers po. Buying time niya itong si Chis Escudero. Kabayan, manindigan ka sa tama kung gusto mong maging Pangulo. Hindi lang ng Senado. Yang pagiging Pangulo mo ng Senado, temporary yan. You're at the mercy ng majority dyan sa Senado. Ilan lang sila. Ang tingnan mo yung political future mo. Pag nagkamali ka rito at naging inutil ka dito, kabayan, sa issue ng impeachment kay Sara, that will be the end of your political career. Wala ka ng pag-asa maging presidente pa o vice-presidente. Siguro, senador uli sa mga susunod na panahon, yan kung mangyari pa yan. Kung sumama ng sumama yung tingin sa inyo ng ating mga mamamayang Filipino, kasi 88% po sa ating mga mamamayan, based sa survey ng SWS, gustong-gusto nila na simula na ang impeachment kasi bitin sila. Gusto nilang malaman gaano talaga katotoo na nilustay ni Sara yung milyon-milyon na confidential funds. Kasi si Sara, iwas posit po. Ayaw sagutin. Ilabas ng labas po ng mga napakabigat na mga ebidensya. Pati pangalan ng mga senador, pati nga yung apelido ni Chis Escudero, nadamay. May Escudero doon. Nakapangalan sa acknowledgement receipts, mga kababayan, sa latest na binulgar ni Congressman Paulo Ortega ng La Union. So ingatan mo, kabayan. Ikaw pa naman ang inaasahan namin na pwedeng maging presidente na Bicolano na mas qualified kaysa kay Leni Robredo. Mas saludo naman ako dito. Mas magaling naman po si Chis Escudero kung ikukumpara natin kay Leni Robredo. So kung si Chis Escudero po tumakbo na presidente or vice-presidente, basta tama ang kanyang mga ginagawa ngayon, malamang manalo. Pag hindi po, wala na. Hanggang dyan ka na lang, Chis. Wala nang pag-asa yung mga Bicolano na magkaroon ng presidente o vice-presidente. Ang ganda sana ng tandem. Pag naayos mo to, ibalik mo yung dating tapang tulad nung panahon ni GMA. Diba sumikat ka noon? Dahil sa mga issue against GMA. Kayo yung mga young guns noon. Chis Escudero, Alan Peter Cayetano, si Mig Zubiri, kaya nga naging mga senador kayo. Kayo yung mga kapitapitagan na mga congressmen, young congressmen noong panahon. Pero bigla pong nawala yung dating inaangaan na Chis Escudero na palaban. O, di ba? Sabi dito po sa balita ng Politico News, his offer to delay rather than dismiss or defend the complaint outright is widely seen as a last-ditch effort para makakuha daw ng pabor sa Duterte allied bloc sa Senado whose support he needs in the looming leadership shake-up sa Senado po. Kasi yan nag-announce na interesado na lumaban sa pagka-presidente ng Senado si Tito Sen, dating Senate President. Tapos nagsalita na rin si Amy Marcos. Si Amy Marcos, kahit kalay kabit po, pang 12, gustong maging Senate President na para i-acquit si Sara Duterte. Yun ang intensyon niya. Yung Duterte Black, mga kababayan, serving not the Filipino people but the interest of the Dutertes. Yun ang masaklap. Kailangang manindigan ka, Chis. Win or lose dapat. Basta sa kapakanan ng ating mga mamamayan. Tama si Laila de Lima. Tingin ko, Chis, pag hindi mo ito naayos, lulubog ng tuluyan yung political career. And ang tataas sa politika at malamang makabalik tumakbong senador o baka nga tumakbong vice-presidente o presidente ng mga dilawan, either si Laila de Lima, si Risa Ontiveros, or si Leni Robredo, or si Bam Aquino. Marami silang materials po. Nagkikita nila nanindigan ng tama at matapang. Di ba? Makakabalik niyan yung mga dilawan pag ganyan. At mawawala yung pangalan po ninyo as one of those fighters in the Senate or in Congress. Lalo nang kayo po ay congressman pa lang. Huwag mong sayangin, Chis, ang oportunidad na to. Kaya sabi ni Laila de Lima, to abandon impeachment is to abandon people. Kung talagang walang sapat na batayan ang mga akusasyon, ang ebidensya mismo ang magpapakita niyan. Hindi ang chismis, hindi ang takutan. Sabi ni Laila de Lima, ang pagsunod sa constitutional process ang dapat, kaya hindi dapat ilaglag ng Senado
ang tungkulin nito na dinggin ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Panahon na para muling itindig ang saligang batas. Panahon na para igiit na katotohanan ang dapat maging pundasyon ng ating pamahalaan. Tama po. Ang rason ni Chis Escudero, dapat daw kasi pagbigyan, tapusin yung legislative agenda. Sabi naman ni Coco Pimentel, outgoing senator, yung legislative agenda niya should give way to Duterte's impeachment trial. Basehan niya sa rules ng impeachment, paragraph X, at 2 o'clock in the afternoon or at such other hour as the Senate may order of the day appointed for the trial of an impeachment, the legislative business of the Senate, if there be any, shall be suspended, and the Secretary in the Senate shall give notice to the House of Representatives that the Senate is ready to proceed upon the impeachment trial of in the Senate chamber. Ganyan na niya ang spirit ng impeachment. You give it priority kasi nga, sabi ng konstitusyon, itapusin nyo na agad yan. Mag-trial na kayo para matapos na. Yung forthwith mga kababayan, ginawang 4 months ni Chis Escudero. Ang ibig sabihin ng forthwith, immediately, agad-agad. Yung agad-agad, naging 4 months. Tama ba yun? Kaya makikita mo ang pagiging very indecisive ni Chis Escudero. Hindi tulad sa pag-ugali mga kababayan. Nanginayang tayo. Hindi tulad sa pag-ugali ni Martin Romualdez, mabilis gumalaw. Kahit sa pagpasa po ng mga batas na sinusulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mas maraming na ipapasa yung Congress kaysa sa Senado. Kaya dapat talaga maging presidente itong dapat siyang susunod na presidente itong si Martin Romualdez. Sabi dito sa report ng People's Tonight, kalibre ng leadership ni Romualdez subok na, sabi ni Congressman Ortega. Napatunayan natin ang kalibre ng leadership ni Speaker Romualdez. That's why we are seeing overwhelming support across party lines. 280 out of 285 lawmakers who express support for his speakership have already signed a manifesto backing him as Speaker for the 28th Congress. Ibang kalibre po ni Martin. Bakit po? Ayan ipinagdiwang ng mga leader ng Kamara ang mga tagumpay sa batas sa ilalim ng pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez. Habang 285 mambabatas ang nagpahayag ng suporta sa kanyang speakership para sa 20th Congress. Kaya malabo yung ambisyon ni Pulong. Gustong sabi ni Sara Duterte, itutulak niya daw na tumakbo sa pagka-speaker. Wala na po 280 ang pumirma na. Kahit si Gloria Macapagal Arroyo, tahimik lang tumahimik na si GMA. Wala siyang binatbat. Hindi uobra kay Martin Romualdez. Walang numero sila. Nire-respeto po ng ating mga congressmen. Tinutukan ng Kamara ang pagtatapos ng 19th Congress na may near-perfect record sa pagtupad sa mga legislative commitment sa ilalim ng Common Legislative Agenda at kinilala ng mga mambabatas mula sa iba-ibang panig ng politika ang matatag at nakatutok na pamumuno ni Speaker Martin Romualdez bilang bahagi ng tagumpay na ito. We discuss admin matters at hindi lang near-perfect ang record ng House sa pamumuno ni Speaker Romualdez. Historic pa, sabi ni Ortega. Binigyan din naman ni Speaker Romualdez ang mataas na antas ng tagumpay ng institusyon. Sa legislatura, partikular na ang pagpasa sa 27 sa 28 panukalang batas ng Legislative Executive Development Advisory Council. Matindi. Excellent yung performance po. 27 sa 28 legislative measures na gustong maipasa ng ating Pangulo, 27 yung natapos nila, naipasa. Kumusta naman yung Kumusta naman yung Senado? Malayo po sa performance, sa leadership po ni Chis Escudero. Tingnan naman po ninyo. Siya na yung nag-schedule para sa pagbasa ng Articles of Impeachment sa Monday. Siya yung gumawa ng kalendar. Tapos, pagdating ng oras, hindi daw tuloy. Kaya sabi ni
Congressman Ortega para niya yung nagyaya na mag-date. Tapos siya yung wala. Yan sabi ni Ortega. Parang may kadate ka lang pero biglang hindi ka sinipot. Tapos pwede bang after 1 week na lang tayo lumabas? Parang ganun eh. Hindi ba? Naka-ready ka na, nakabihis ka na, tapos hindi pala tuloy yung date mo. Parang ganon yung feeling. Nasibol. Nakaka-discourage mo. Diba? Pag ugali ni Cheese Escudero, urong sulong. Sinira mo lang yung buhay mo. Kabayang Cheese Escudero. Naging Senate President ka na. Dapat sana ginalingan mo na. Diba? Ayan tuloy, nagyabang si Nagyabang na naman po si Sara Duterte. Ako niya, ready sa bloodbath. Partian niya ako ng 88% na gustong matuloy yung impeachment. Ready siya sa bloodbath. So binigyan na naman ninyo ng bala yung kayabangan ni Sara Duterte. Pero mabuti yan na magyabang siya na magyabang. Ito, sabi dito sa report ng abogado.com.ph, I'm part of the 88%. BP Sara says she wants to face impeachment traps. Ano mga senador? Ayanin yung paglaruan kayo ni Sara Duterte? Nasa sa inyo yan. Anyway, ang ultimate judge, hindi kayo, kaming mga mamamayang Filipino. We are closely watching sa inyong mga pag-ugali. Tama? Ano sabi dito? Vice President Sara Duterte said she agrees with 88% of Filipinos who say that she should address impeachment charges and corruption allegations against her, adding that she wants the opportunity to clear her name. Duterte made a statement in response to a social weather station survey which showed that 68% say Duterte definitely should answer the impeachment charges and another 20% say she probably should. So, pag inad mo siya, 88%. So, sabi ni Sara, I totally agree. Kasama ako doon sa 88% na yan na nagsasabi na ako ay parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon sa akin. Di ba? Nakatulong pa sa propaganda. Grinab pa ni Sara Duterte yung opportunity para makapag-propaganda na siya ready. So anyway po, hintay ulit tayo ng 1 week. Abala na po kayo. Just post your comments. Ano ang inyong damdamin dito sa patuloy na pagdidelay? Inuupuan ni Cheese Escudero yung impeachment trial. So, as I promised pala, mga kababayan kanina, magdodraw na tayo. Monthly draw para sa mga entries na pinadala ninyo sa Joke Time. Joke Time portion natin. So, pipili tayo mga kababayan ng isang mananalo. So, ito siya. Kuha tayo. Yan o. I-draw natin. Haluin natin mga kababayan. Kuha tayo ng sa ilalim. O, ito na. Nakakuha na ako. Yan po. Baliktarin ko ang camera. O, ito po siya, si Raul Ranola, taga Caloocan. Okay, so Raul Ranola, hindi ka nakasali. Ito yung mga nanalo. 3 nanalo ng tigpa 5,000. Kasama na si Raul Ranola dito. 3 beses na tayo na nag-draw. Pag nanalo ka na, nabunot ka na sa monthly draw, di ka nakasali sa grand draw na mangyayari po sa December, 10,000 pesos. Pero yung lahat ng entries na nabigyan natin ng 200 pesos, hindi ka pa nabunot sa monthly draw, lahat siya kasali, qualified ka pa rin sa grand draw.
Kaya ang gawin po ninyo, padala lang po kayo ng padala. Basta't yung mga jokes ninyo hindi bastos, hindi nakakadiri, hindi masyado mahaba. Mas maganda yung maiksi lang, basta may punch siya. Okay po? Para masaya palagi yung ating vlogging. Hindi tayo masyado seryoso. Pang-alis po ng pang-alis ng stress. Ayos pa, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.